Yon mga idol, ito na po yung part 2 ng video ng pag-assemble natin ng kanyang primary clutch, no? Ayan, so may clutch po ito mga idol, no? Single clutch na mayroong clutch. Alright, ang gulo. Okay, so bubuhin natin to ngayon. Part 2 ng ating video ng pagbuo natin ng transmission. Ito po yung kasunod. Alright, so medyo may mga customer tayo ngayon. Ayan, kahit medyo sarado pa po yung kalsada, mapapansin nyo, kasi ginagawa sa harap natin, meron na rin pong mga pumapasok na customer ng mga pangilan-ilan. Sa mga gusto magpagawa, ayan, pwede kayo lumusot dyan kung didiretso kayo dito sa ating shop. Okay, so diretso na po tayo dito sa tutorial na ito mga idol, no? Okay, bubuuhin na natin to. Ayan, so kung naalala nyo, yung part 1 nito, nagbuo tayo ng transmission. Ngayon naman, next natin ditong clutch side, no? Lagay natin yung mga o-ring po ng kanyang oil pump. Ayan, make sure na may lagay natin yung mga o-ring na yan. So ito po yung kanyang oil pump, mapapansin nyo, no? Maliit yung kanyang oil pump at medyo pabilog. Okay, at meron po yan tatlong tornilyuhan dyan. Ayan, so ipapasok natin yung tatlong screw. Ayan. Salpak natin dyan at hihigpitan natin. So dito sa video na gagawin natin mga idol, no? Hindi ko po ipapass forward at didire-diretso lang natin, no, ng step by step natin assembly nito para mas makita nyo kung paano natin siya ginawa at kung ano yung mga unang ikinabit natin at kung paano natin to ikinabit dito po sa makina na ito. Ayan, so inuulit ko itong video na to ay applicable po ito sa mga primary clutch na sa mga single clutch na mayroon pong clutch mga idol. Alright, so nagigits nyo ba ako? Ayan. Ito po ay meron po itong clutching mga idol, okay? Yan, hindi po matic po yung kanyang clutch system dito ng mga idol. Okay, so mayroon siyang clutch. So inuuna natin itong kanyang oil pump. Ayan, inihigpitan lang natin na maayos para hindi kumalas. Okay, so yan po yung unang nilagay natin. So next naman natin guys, sinabi ko rin sa part 1 ng video, assemblein natin paano mag-assemble ng kicker. Ayan, may spring po yan at saka ito. Ayan, lalapat natin pa ganyan mga idol. Tapos, itong kanyang kicker, umiikot, di ba? Mapansin nyo, umiikot. So, gaya na sinabi ko kanina, iikutin nyo yan, isasakay nyo dun sa parang pahalang na nasa loob. Then, bibitawan natin. Okay na yon. Mafe-feel mo yun kasi tatama, no? At parang aangat. So, yung part na ito na may patusok, tatapat lang natin yan dito. Ayan, ibabangga natin dyan. Okay, make it sure na dito yan babangga. Ayan, isi lang natin. Yung pasok. Okay. Ayan, tumatama na yung patusok dyan. Next naman itong spring. Hilay lang natin at isasabit natin sa taas. Yun. So, kung kaya nyo siyang kamayin, kamayin nyo. Kung hindi naman, pwede nyo siyang hilain ng tools or ng kahit anong pwede nyo isabit. Then, isabit nyo dun sa taas. Okay. Tapos, make it sure lang na sagad dito sa baba. Ayan. Gaya na ginagawa ko. Okay, so ayan o, free wheel siya mga idol. Okay, gagana lang yan pag inikot yung kicker, no, sasabit lang po siya doon sa transmission. Yun, okay. Then next na ilalagay natin dyan yung kanyang lock. So sa may mga katanungan kung paano natin ikinabit yung kicker o yung kick spring sa mga ganitong C100 mga idol, kasi sa Honda XRM Wave 100, magkaiba po yung kanilang kicker, no? Wala po kasing parang ginagawa ko doon yung iniikot ko, kasi doon sa baba po sa loob ng transmission wala yung parang pahalang. Yan, papakita ko na lang dyan sa video mga idol. Okay, yan, so okay na tayo dyan sa kicker na yan. Inuulit ko, sa may katanungan, mag-comment na lang po kayo dyan kasi meron naman po tayong video kung paano naman buuhin po yung clutch side ng mga Honda XRM Wave 100 mga idol. Ayan, mayroon po tayong separate video nun. Ito naman sa mga single clutch ito na mayroon pong clutch mga idol. Okay, so ipinasok na po natin yung gear shift nya. Ayan, tapos ito pong mga maliliit na parang yan o, parang stick siya mga idol na napaka-iksi. Ayan, i-comment down nga below mga idol kung ano yung tawag dyan, nakakalimutan natin. Okay, okay, so 5 peraso po yan. Yan doon po sumasabit yung mga
pag magi-gear shift po tayo. Okay, yung dito kakawit itong pangkawit. Nakikita nyo dyan mga idol, okay? Next no, na ilalagay naman natin itong star. Okay? Yan. So, dito tatama naman yan mga idol. Ayan, no? Okay? Kita nyo ba? So, dyan po siya sasalpak. After nyan, ikakabit natin yung lock dito, no? Yung bolt. Para hindi siya kumalas. Lalagyan natin. Yan, higpitan na natin yan. After natin mahigpitan, try muna natin yung gumagana. Yung ginawa natin. Okay? Gumagana. At goods na yan mga idol. Mag-ship na po yan. Okay? After nun, maglagay muna tayo ng pampadulas. Padulasan natin yung kanyang mga parts dyan para smooth po, no? Pag kikinik natin mamaya. Okay? O pag pinaandar na natin. Next naman itong parang gear my idol, dito sinasabit po yung oil pump gear. Okay? So yung makapal sa loob, yung medyo manipis sa ibabaw. No? Yan. At hindi naman kayo magkakamali dyan kasi pag yung manipis yung napailalim nyo, hindi sila tapat ng gear na ito ng oil pump. No? Ayan. Pwede nyo siyang baliktarin kung hindi siya tapat. Dapat tapat na tapat yung kanyang mga ipin. Next na ilalagay natin yung lock po ng oil pump. Itong lock po ng oil pump mga idol, kung hindi maganda yung pagkakalapat nyo o kung hindi maganda yung pagkakapasok natin sa lock na ito, ay kumakalas po yan mga idol. No? Make it sure na pasok yung lock. Ayan, hindi po yung parang tagilid o parang yung tatalsik. Making sure na lumapat po siya na maayos gaya na ginagawa natin dito. Sinisigurado natin na yan po ay pasok na pasok yung lock. Okay, kasi yung lock na ito ay hindi na bago, no? Yan, medyo malutong na, medyo unat. Next naman itong gear na ito, yung pinaka pinion gear. Okay, tapos yung malaking gear, yon mga idol. After nyan, yung lock, syempre. Yan. Yung lock ng malaking gear na yan. Ilagay na yung lock dito. Yan. So, gamit po tayo ng tools para hindi tayo mahirapan sa pagkabit ng mga lock na ganyan. O kung may mga paraan kayo, diskarte kung paano yan ipasok, ay gamitin na natin. Alright. After nyan, nilagay na natin tong buong clutch or kung gusto nyo pa isa-isa. Yan, make it sure naman wag yung kalimutan yung kanyang filter, no? Yung fuel filter, oil filter. Alright. Yan, so pwede nyo to dong isalpak ng buo. Yung ginagawa ko ay inuuna ko lang yan, mga idol. Tapos next itong assembly ng clutch. No, kung hindi nyo pagamay kung paano assemblein yung clutch na ito, meron din po tayo niyang separate video. Tignan nyo na lang dyan sa ating mga video. Alright, so kung hindi nyo mahanap dyan, i-comment nyo lang po ako at i-send natin sa inyo yung link. Alright. So, after nyan, yung lock washer, tapos yung kanyang washer, tapos yung nut. Okay. Yun. Then yung nut sa ibabaw, tapos hihigpitan lang. Ganun lang siya mga idol. Yun. Lapat natin maayos, tapos higpitan ng maayos. Alright. Tapos babalik natin yung mga lock. Okay. Yun. So, pag naitaas na natin yung mga lock dyan, ay goods na yan at okay na yan. Ayan o. Naisalpak na yung lock. Kabit na natin tong takip at saka yung bearing. Hindi ko na po natanggal yung bearing. Ayan yung bearing sa gitna, no? Natatanggal po yan mga idol. Then, ilagay natin yung mga screw. 4 po yan. Yan, make sure lang na maganda yung hapit nito, no? Maganda po yung kapit ng screw. Para hindi po sila magsitalsikan o magkalasan o lumuwag. Kasi pag lumuwag yan, umangat, sasabit po doon sa ating crankcase. Yan, make sure na lapat yan. Yan, so gamitan lang natin ng mga nasa 80% na lakas. Alright. Huwag natin gamitan ng 100%. Yan. Yung saktong higpit lang mga idol na sa tingin mo hindi kakalas. Okay. Yon.
So, okay na tayo dyan sa part na yan. So, almost tapos na po tayo sa pag-assemble dito. Ilagay na lang natin itong kanyang parts na yon. Comment down below. Tapos itong spring na ito. Ayan, spring po yan. Yun, para siyang dowel. Okay, yun o. Play po yan para, dahil po sa spring. At yan, totally assemble na natin. Nilagay na lang natin yung kanyang gasket at yung kanyang crankcase. Tapos na. Ganun lang po siya assemblein. Ito, naulit ko, ito po ay mayroon po itong clutch. Single clutch na mayroong clutch. Alright. Okay, so lagay na natin yung kanyang cover dito sa part na ito. Ayan, so pag nailagay na natin yung cover, yung gasket, next na natin dyan yung cover. Alright. So, ganun lang siya mga idol, mga katropa, kung paano buuhin yung clutch side na hindi po siya matik, no? Mayroon po siyang clutch. Right. So, ganito lang. Pero halos magkapares lang po sila ng nakabit ng single clutch. So, kung may katanungan kayo mga idol, mga tropa, i-comment lang na nyo ako dyan sa ating comment section at sasagutin po natin yan. Alright. So, ganito lang muna yung video natin. Peace out muna mga tropa. And sa nakagusto ng video na ito, baka naman pwedeng pa-like at share na ating video. Ayan, so malaking tulong na po yan sa ating paggagawa ng video. Ayan, so ganito lang muna tayo. Peace out muna mga katropa. Bye-bye. Maraming salamat po. Ingat! Mini-racing na yan. Pare, magpayad na. Narurubot yung motor mo. Ano, kami gayat, magupay.